Hey beautiful people, welcome to Talks with Tasha. And for today's video, we're going to talk about the non-negotiable travel essentials that I always bring in my bag. Guys, let's start now with dun sa tatlong malaking items na lagi kong dala and hindi pwedeng mawawala to kapag nag-travel tayo. So first is I have my travel size umbrella, and this is very helpful guys kasi kahit anong weather or weather forecast checking natin guys, hindi natin mape-predict kung ano ba yung pwedeng maging situation ng weather sa pupuntahan nating country. So sometimes kahit sabihin natin summertime or kaya naman spring, may times na umuulan pa rin, and it's better yet na maging ready tayo to avoid sickness. So, second is, of course, yun nga, as I've said, na very unpredictable ang weather sa ibang bansa. I always have my Jisoo Life, and this is very heavy-duty fan, and then hindi rin siya mabilis malobat. So, in case na naiinitan ako or kailangan ko ng hangin, this is very helpful, guys, as matibay siya at the same time, hindi agad-agad to nalalobat. So, you can use this at least for the whole time na nasa labas ka habang nagka-travel kapag mainit dun sa pupuntahan mo. So, next natin guys is, of course, our camera. So, camera is very important kapag nagka-travel tayo, kapag gusto natin mag-vlog or mag-capture ng mga videos or pictures. So, this is Ace Pro 2 Insta360, and this is limited edition in color white. And if you can see here, there's a flip screen para mas madali kung gusto mo makita yung face mo habang nag-vlog ka. At the same time guys, ang gusto ko rin dito is meron na siyang parang built-in mic na nakaka-capture din ng maganda para mas marinig yung voice mo habang nag-vlog ka kahit walang nakakabit na mic. At the same time, this one is kasi pagka-adventurous ka guys, maganda rin to kasi 2-in-1 na to or multi-purpose na to kasi pwede mo na rin siyang gamitin underwater because this is a waterproof action camera. So, this one is highly recommended guys kapag ikaw yung tipo ng tao na adventurous. Kasi maganda rin to kahit sa gabi guys. Meron siyang feature dito na yung kahit madilim, mapapalinaw niya yung videos. So, maganda talaga to guys. So, highly recommend if you want to look for an action camera. This one is Insta360 Ace Pro 2. So, that would be the 3 items na malaki na usually dala ko sa bag ko maliban sa cellphone ko at laptop. Of course, I always bring my laptop with me kasi pagka nagka-travel tayo is nag-work din tayo. So, lagi natin dala yung laptop ko tsaka yung cellphone ko. And case-to-case basis, may times din na nagdadala ko ng monitor or yung portable monitor, pero hindi ko naman siya laging dala. So, it really depends kung saan tayo pupunta tsaka kung ano yung mga itinerary natin, kung kailangan or madadala ko ba siya. Kasi very fragile yun guys. So, I have to make sure na maraming space yung luggage ko kapag dadaling ko yun. Doon naman tayo sa mga importante like mga charger or cable charger natin. Hindi ako guys masyado fan ng power bank. Maliban sa nabibagatan ako pag daladala ko siya is hindi ko gusto yung lagi ako nagka-charge ng power bank. Feeling ko it's not really safe. Kahit sabihin mo branded siya. Pero hindi ko lang siya nakasanayan. Mas gusto ko talaga yung wired cable na naghahanap ako ng cafe kung saan ako pwede mag-charge. And feeling ko kasi mas nafu-fully charge yung mga gadgets ko. Tsaka mas maayos yung pagkaka-charge kesa sa power bank. Also, I have here, of course, hindi rin mawawala is yung kit ko for my special documents or my documents, which is yung passport natin. Dito siya nakalagay. Ipag-gift ko ng daughter ko sa akin noong last Christmas. This is my favorite passport holder. Marami akong passport holder, pero ito yung pinaka-favorite ko since gift ko ng daughter ko. So, here's my passport, and then meron din siya ditong letter na dala-dala ko lagi. Letter niya sa akin to. So, lagi kong dala to. So, hindi ko na siya pinapasok or ini-insert yung passport sa loob. Kasi pinapatanggal din naman usually yun sa immigration. And I have also here a tickler. Bigay din to ng daughter ko. With a small pen from Muji. So, very convenient siya kasi travel size pareho. So, pagka may kailangan ako isulat or may kailangan ako maalala, lagi ko nilalagay. Lalo na kapag nagpapasabay tayo guys. Kasi importante na wala akong nakakalimutan. As well with a small notebook from Muji. So, actually, binili ko lang to sa Taiwan, sa Muji guys, kasi nakakita ko na sobrang daming pwedeng pag-stampan doon.
So, nanghinayang naman ako kung hindi ko makukuha. So, yan, iba-iba yung country. And then, yung iba, hindi ko na actually nakuhaan yung mga napuntahan ng iba kasi hindi ko siya nadala. So, nakakahinayang. Pero, from now on, lagi ko na siyang dala. Kahit saan ako pumunta, kasama ng passport ko para kapag may nakikita akong mga cafe or locations na may stamp, na free stamp area, makakapag-stamp tayo or nakakakuha tayo. Kasi it also serves as souvenirs eh. Next naman natin is, of course, I always bring my earbuds with me kasi important to guys, lalo na kapag sa airplane, medyo mahaba yung flight. Like, usually naman 4 hours to 5 hours pa lang yung pinakamatagal or mahaba akong flight. Pero still, naiinip ako. Actually, even less than an hour yan, mainipin ako pag nasa airplane. So, I usually download a lot of movies sa phone ko and then nanonood ako. And then, syempre, ayaw naman natin na maka-istorbo tayo sa mga katabi natin. Kaya, laging importante naka-earbuds tayo. Plus, music, syempre, para maiwasan ng boring or pagka-bored. Also, I have here my small pouch for my medicine, which is I have here my eye drops. And then, nandito rin yung iba't ibang medicine ko, which is yung pain reliever, paracetamol, vitamins. So, in case kung ano man yung ma-feel ko, ready tayo. And I also have here, or also, lagi kong dinadala to, padala sa akin doon ng tita ko, this is a portable asthma inhaler. Hindi siya puff eh. So, nilalagyan siya ng gamot inside. So, usually ito guys, ginagamit ko kapag medyo malala na yung asthma ko. Or kailangan ko na talaga ng nebulizer. And this is actually a portable nebulizer rather guys. And kapag ka naman medyo pasimula pa lang yung asthma natin guys, what I usually use is this one. May puff din tayo. Baka tayo magka-asthma guys kasi nakakasira ng travel kapag kami sakit. So, make sure natin na wala tayong sakit kapag nagka-travel. Plus, this one, my nasal spray. Minsan kasi may times na yung weather dun sa ibang bansa is hindi mo malaman. Nakaka-dry siya ng nose. So, once na nag-dry na yung nose ko, feeling ko magkakasipon na ako. And kapag nagkasipon kasi ako, dun na nag-i-start yung asthma ko. Kaya inaagapan ko na siya bago pa siya maging sipon is naging nasal spray na tayo para hindi na siya ma-irritate yung nose natin. So, next naman natin is, of course, I always have my mini wipes. Importante yan, guys, with the alcohol. So, when you go, let's say, sa mga public toilets or kaya naman sa mga areas na kailangan natin punasan to avoid or to remove yung mga germs. So, kailangan lagi meron tayo nito, guys. Next also is I have my off spray. Takot tayo guys makagat ng lamok kasi na-dengue na tayo before. And I have here din, syempre once na nakagat na tayo, meron din tayong panlaban sa insect bites. So, pwede rin to guys actually aside from sa insect bites. Pwede din siyang gamitin kapag may mga areas kayo na nag-dry sa skin. So, let's say sa elbows or let's say sa mga fingers ninyo or something. Pwede to guys. Maganda to guys. Very helpful. Saka very magagamit mo talaga tong ointment na to guys. By the way, this is Lucas Papao. And I have here 2 tubes na very important with me kapag ka nagka-travel din ako guys. This one is my sunscreen. This is from L'Occitane Centella Sun Serum and this has SPF PA 50+++++. So it has UVA, UVB protection, brightening, wrinkle improvement. And you hear that, wrinkle improvement. Guys, yun yung pinaka-favorite kong part ng formula nito because aside from sa sunscreen or protected ka from sun, yun nga iniiwasan natin, di ba, kapag maaraw is yung sa mga fine lines, wrinkles natin kasi dun siya nagsisimula. It has also a wrinkle improvement. So, maiiwasan natin yung mga fine lines natin. At the same time, ang ganda ng effect nito sa skin, guys. When you use this, it has a dewy, glowy finish. And then, hindi rin siya malagkit at saka magaan lang siya sa face. And then, also, I use this from Sola naman. It also has SPF 50+, PA++++. So, ang dami na niyang SPF. So, pero okay lang, guys. Maganda naman siya ang SPF sa skin natin to avoid yung mga pagkasira ng mga skin natin. So, this one naman, hindi ko rin siya everyday ina-apply sa buong face ko usually. Depende sa gusto kong maging outcome ng makeup ko. If I just wanted it like very simple and then tinatamad ako mag full makeup, I usually use this din sa mga dark spots ko to cover it. And then yung mga gusto ko lang mag-brighten na area like under eye,
And yung mga dito, parang I use it like a concealer. Plus, I have here is yung blush on duo ko. So, actually, I have the other one. Pero, this one muna is, I wanna show you na talagang duo na ginagamit ko ever since. This one is from Chuchu Beauty in a shade Pink Bunny. And this one is from BLK naman in a shade Bonbon. So, usually, I put this here. Ito. And here, ini-scattered ko lang siya like a cool pink finish. So, onti lang kasi sobrang pigmented dito, guys. Gift din to sa akin ng daughter ko. Sobrang tagal niya na sa akin kasi kahit dot lang siya, i-spread mo siya, sobrang dami na. And this one naman is gift ng sister ko. Sobrang ganda rin niya. And then, sobrang pigmented niya. Tingnan mo, guys. Noong December ko pa ginagamit. Like ko siyang ginagamit pa nagka-travel. Pero, ang dami pa niya. Plus, ang ganda dito kasi may sarili na rin siyang mirror. And, I also have my lip balm and my lipstick and the other lipstick. So, dami natin lips, no, guys? Ito, this one is usually ginalagay ko siya kapag ayoko mag-lipstick or gusto ko lang ng plain na look. And then, this one naman is pang dagdag lang ng color sa face natin. So, this one is from Round N and this one is from BLK with Sweetheart na shade. So, this one is my two favorite lippy. And then, this one is my lip balm from Vaseline. And of course, hindi mawawala ang scrunchies kasi hindi natin masabi kung mainit. Lagi din tayo nag-iipit kahit maikli yung buhok ko. So, talagang hindi ko na siya maiwasan, guys. Hindi ako mag-iipit. And I have here as well, here yung Obsidy. This is for my, actually, bala kong bumili ng maliit kasi for travel size yun, guys. So, pero gusto ko muna ubusin to. Sayang naman kasi tuwing travel lang din naman ako nagme-makeup or pagka usually lumalabas ako na may party or may event. So, ubusin ko muna to, guys. So, matagal din kasi maubos since it still has a lot. Kahit lagi ko siyang ginagamit. And I have here yung from Eco Tool na favorite brush ko. The other side, if you can see, mas dark yung pagka-pink niya kasi yun yung ginagamit ko pang blush. And the other side, mas light kasi ito yung ginagamit ko para sa powder. So, pang-retouch ko lang siya, guys, dun sa mga T-zone na madalas na mag-oily. And this one is for breath freshener. Hindi natin masabi, guys, kung ano kinakain natin sa ibang bansa, eh. So, of course, hindi mawawala sa tita ang katingko natin, guys. This is my favorite, what to call this, oil liniment. Or yung mga inaamoy-amoy. Ito talaga, eh. Wala talagang tumapat dito sa katingko. Ito talaga yung favorite ko, guys. Katingko. Baka naman. And this one, I just bought this from Malaysia. And this is Hello Kitty na parang Chinese something. For me, this is a Lucky Charm. So, lagi ko rin siyang dala. And of course, before natin makalimutan, guys, I always have this Bash wallet card holder with me kapag nagka-travel. So, ito yung wallet na ginagamit ko pagka nagka-travel na color. Very compact siya. Madami kang malalagay. As you can see with that, nandito na lahat ng cards ko. Mga importanteng resibo or cards na kailangan. And then, nandito na rin dito ko nilalagay yung mga cash. Plus, may zipper din siya sa gitna kung saan mo gusto maglagay. Let's say, may important kang gusto ilagay aside from coins. So, very useful talaga nitong card holder ng Bash sa akin. This one is actually parang color choco brown siya. Pero sobrang ganda niya, guys. Plus, meron pa siya dito na pa-effect na pwede mo lagyan ng keychain. And then, this one, very helpful din kasi usually kapag nilalagay ko siya sa loob ng bag ko, sinasabit ko siya dun sa may keyring. Kung saan yung sabitan ng susi. Para at least kapag may kailangan akong kunin, dito ko nilalagay yung mga cards ko na kailangan easy access plus ID kapag nagta-travel para mabilis hugutin or kunin. So, guys, ito lagi yung dala kong wallet. So, yun, guys, yung mga pinakita ko sa inyo, those are the things that I always bring with me sa hand carry ko. Iba pa yung mga usually na stuff na dinadala ko na additional na nilalagay ko siya sa loob ng luggage. Those are the things na medyo mabibigat at saka malalaki na. And hindi na rin siya pwede i-accept sa hand carry like perfume, serum, spray kasi it's more than dun sa capacity na ina-allow lang for hand carry. So, usually nilalagay ko na siya sa loob ng luggage. And sa mga skincare ko dun din, that is actually kasi part of my non-negotiable. Pero hindi ko na siya sinama kasi that is actually already inside the luggage. Hindi na siya yung nasa hand carry ko.
So, usually kasi sa hand carry is yung may mga restrictions kasi sa airport, di ba? Like, hanggang 100 ml lang, or kaya bawal yung ganyan, ganito. So, I'll make sure na lahat na nilalagay ko sa hand carry ko is yung hindi ako problema na i-set aside nila yung bag ko to double check pa kasi may nakita silang hindi pwede. So, para mas mabilis yung process natin pag lumalabas tayo ng security check sa airport. So, that's one of the important things that I'm always looking or checking kapag naglalagay ako ng gamit sa hand carry. So, yun lang guys. I just wanna share you na yun yung mga usually na nakalagay sa bag ko or important things na non-negotiable na dinadala ko kapag nagta-travel. So, I hope you enjoy this episode that I shared to you guys. And I'll see you on my next vlog, on my next episode. Yun lang guys, and I hope you enjoy, and bye-bye for now!